Tayo po ay magpapatuloy na sa pangangaral po ng kanyang mga salita at ito po ay matatagpuan sa mga talatang binasa po sa ating kanina ni kapatid na Ryan sa Juan, Kabanatang 16, mga talatang 16 hanggang 22. At ang salin po na aking gagamitin sa pangangaral na ito ay salin ng ang Biblia. At pinamagatan po natin ang ating pangangaral ngayon na The Gospel, the true source of joy. The gospel, the true source of joy. Mga kapatid, paano ba talaga maging masaya? Napakasimpleng tanong, hindi po ba mga kapatid? Pero kapag iisipan po nating mabuti, yung simpleng tanong po na yan, paano ba talaga maging masaya, parang mahirap ding sagutin. Ano? Kasi kapag po tinanong ko po ang bawat isa sa inyo ngayon, maaaring baka kung kayo po ilan ba kayo? Kung kayo man po ay mga nasa 20 o 30, maaaring meron akong iba't ibang mga 20 at 30 magkakaibang sagot. Dahil po iba't iba po tayo ng mga dahilan ng kasiyahan po. Maaaring ang iba po sa inyo magsasabi, basta po wala lang sakit ang aming pamilya, masaya na po kami. Kahit talaho kaming maisaing mamaya, basta wala po kaming karamdaman, masaya na po kami. O kaya naman, basta hindi po kami nag-aaway mag-asawa, masaya na po kami. Ano? Hirap nung lahat meron kayo, pero magkaaway kayo mag-asawa, di rin masaya sa tahanan, di po ba? Basta, hindi lang po kami mawalan ng pera at makakain sa araw-araw. Kahit hindi po kami mayaman, masaya na po kami. Maaaring sinasabi ng iba sa inyo. O kaya naman, basta makapagtapos lang ako ng aking pag-aaral, at magkaroon ako ng isang magandang karir, lalo na yung mga estudyante pa lang na naririto, sila Desiree, sila Anton, si Angeline. Basta magkaroon lang kami ng magandang karir, makapagtapos kami ng kolehiyo, masaya na kami, pastor. O kaya naman, kung kayo ay mahilig sa cellphone, magkaroon lang po ako, pastor, ng iPhone 17 Pro Max, fully paid. Napakamahal po pala ni-research ko. Sabi ko, hindi ako bibili ng ganyan kamahal na cellphone. Magkaroon lang po ako ng ganon, pastor, masaya na po ako. No? Basta basta maranasan ko lang po yung mga pinapangarap ko sa buhay, masaya na po ako. I can go on sa list, mga kapatid, tungkol sa inaakala po ng maraming mga tao na tunay na makapagpapasaya sa kanila. Ngunit, bago po natin yan panghawakan, gusto ko pong pakinggan ho ninyo yung patotoo ng isang tao na halos naranasan na po niya ang lahat ng karangyaan sa sanglibutan. At ang taong tinutukoy ko po ay sa katauhan ni Haring Solomon. Kilala niyo po si Haring Solomon, anak po siya ni David. Siya po ay pinagkalooban ng pagiging napakarunong ng Diyos. Siya na po marahil ang pinakamarunong na hari. Lahat na po ng karangyaan ay naranasan po niya. Pero tingnan niyo po yung kanyang patotoo sa mga ngaral 9 hanggang 10. Ang sabi ho yun, si Haring Solomon na nagsasalita, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Diba? Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalugod ako sa aking mga ginawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking pinagpaguran. Pagkatapos isipin kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan, nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Mga kapatid, dito po malinaw na sinabi ni Haring Solomon na kahit po maranasan natin ang lahat ng gusto natin dito sa sanlibutan, hindi pa rin po tayo tunay na makasusumpong ng kasapatan at tunay na kaligayahan. So hindi nyo na po kailangang maranasan ng lahat ng yan para masabi nyo, ito'y totoo. Narito po ang isa pong tao na nagpapatotoo, naranasan niya na magawa niya ang lahat ng kagustuhan niya, makuha niya ang lahat ng kagustuhan niya, pero sabi ho niya, wala pa rin po itong kabuluhan. At yan po ay sinasang-ayunan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Marcos 8:36 hanggang 37, ang sabi ho niya, sapagkat ano ba
ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Maliwanag po ang argumento dito ng ating tagapagligtas na makamtan man daw po natin ng lahat ng karangyaan ng sanlibutan, isang araw, hindi pa rin po natin mababago ang katotohanan na mamamatay pa rin po tayo at iiwan ng lahat ng mga ito. Sa dulo, mauunawa natin na hindi pala mahalaga ang mga bagay sa sanlibutan sapagkat hindi naman po natin yan madadala sa kabilang buhay. Hindi pala ang bagay na hinahabol-habol ng mga tao sa sanlibutan ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Mga kapatid, one main truth na gusto ko pong i-argue sa sermon po na ito is this: the gospel is the only source of true and lasting joy. The gospel is the only source of true and lasting joy. Sa wikang Pilipino, ang ebanghelyo ang tanging pinagmumulan ng tunay at nagtatagal na kaligayahan. In other words, ang tunay at nagtatagal na kaligayahan ay hindi ho pala natin matatagpuan sa anumang bagay at sino mang tao dito sa sanlibutan. Ito po ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanya pong Ebanghelyo. At yan po mismo makikita po natin sa talatang ating pinag-aaralan in John chapter 16 verses 16 to 22. So dito po, nagpapatuloy po ang ating Panginoong Hesukristo sa pag-i-encourage at pagbibigay ng instruction sa kanyang mga alagad dahil gaya po ng alam ninyo, ito po yung mga panahon na malapit na pong mapako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Iiwan na po niya ang kanyang mga alagad at babalik na po siya doon sa kanyang Ama sa langit. So matapos po niyang ipaalala sa kanila yung mga dakilang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo in verses 5 to 15 ng chapter 16, nagpahiwatig po muli dito ang ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa kanyang napipintong kamatayan at muling pagkabuhay. At yan po ay makikita natin dito po sa ating teksto ngayong umaga na hinati lamang po natin mga kapatid sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ng ating pangangaral ay pinamagatan po nating the disciples' confusion. The disciples' confusion o ang pagkalito ng mga alagad in verses 16 to 18. And then lastly, the Lord's promise of joy. The Lord's promise of joy, ang pangakong kagalakan ng Panginoon in verses 19 to 22. So isa-isahin po nating pag-aralan yung mga putong ito mga kapatid. Una, gusto nating tingnan yung disciples' confusion o yung pagkalito ng mga alagad. At makikita ho natin yan mula verse 16 hanggang verse 18. So, sa mga talatang ito, mapapansin po natin na hindi pa rin pong lubusang nauunawaan ng mga alagad ni Kristo yung mga sinasabi po niya sa kanila. Litong-lito pa rin po sila dito sa mga katuruan at mga paalala ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po dahil hindi sa malabo magturo ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin lahat na kung meron man pong dakila at perpektong tagapagturo, walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi sa malabo magturo ang ating Panginoong Hesukristo, kaya po hindi nila nag-get yung kanyang mga sinasabi. Ito po ay dahil sa hindi pa rin po kasi bumababa sa kanila ang Espiritu Santo nung panahon pong ito na siyang sabi ng Panginoon in John chapter 16 verse 13 na magtuturo sa kanila ng lahat ng mga bagay at magpapaliwanag sa kanila ng mga aral ni Kristo. So ito po yung dahilan kung bakit hirap pa rin sila na maintindihan yung mga sinasabi ng Panginoon at litong-lito pa rin po sila sa mga sinasabi at tinuturo niya. So ano po ba yung nagdulot ng kalituhan sa mga alagad sa pagkakataong ito? Ito po yung sinabi ng Panginoon in verse 16. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. I hope nakabukas ang inyong mga Biblia ngayon at ako'y inyong sinusundan para hindi kayo maligaw, at mauwi kayo sa inyong tahanan at ang naiisip nyo na ang inyong labahin, ay mahirap pala maglaba ngayon, umuulan, o yung inyong iluluto mamaya. So tingnan nyo po yung inyong mga Biblia, buksan nyo po at makikita nyo sa verse 16, ano po ba ang naging dahilan ng kanilang kalituhan? Kasi sinabi dito ng ating Panginoon, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita.
At muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Naget niyo po ba? Ano ba ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesukristo? Sandali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa, ako'y inyong makikita. Considering the context, mga kapatid, ito po'y pumapatungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yung phrase na sandali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita sa verse 16 ay pumapatungkol po sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay kukunin mula sa kanila ng mga Romano, ipapako nila sa krus ng Kalbaryo, mamamatay at ililibing sa isang kuweba. Ang pangyayari pong ito ay magdudulot ng matinding kalungkutan sa mga alagad ayon po sa verse 20. Kaya po sinabi dito ng ating Panginoon, sandali na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Kasi mamamatay na siya, ikukulong na siya, ililibing na siya doon sa kuweba. Pero may sumunod na phrase na binanggit ng ating Panginoon na sabi niya, muling sandali pa at ako'y inyong makikita. At ito po ay pumapatungkol, I believe, sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo o resurrection. Bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay mawawala sa piling nila, after 3 days, on the 3rd day, makakasama po nila muli ang ating Panginoong Hesukristo at yun po ang magdudulot ng napakalaki at napakatinding kagalakan sa kanilang mga puso ayon pa rin sa verse 20 at ayon din sa verse 22. So ito po ay malinaw na nauunawaan na po natin ngayon. Diba? Sapagkat, maliban sa kompleto na po ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon, kompleto na po yung ating Bible, kailangan na lang natin tingnan dito para makita kung ano ibig sabihin niya, bumaba na po ang banal na Espiritu sa bawat mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Kaya may gumagabay na po sa atin sa mga katotohanan ito. Gaya ng ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo in verse 13. However, nung panahon pong ito, na kinakausap po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang mga alagad, wala pa po sa kanila yung Holy Spirit. Wala pa po silang kompletong Bible. Dahilan kung bakit hindi pa rin po nila lubusang maunawaan yung mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po mapapansin po natin in verses 17 to 18, litong-litong-lito pa rin yung mga alagad sa mga katuruan ni Kristo. Tingnan niyo po yung Biblia ninyo in verses 17 to 18. Ang sabi diyan, ang ilan sa kanyang mga alagad nga ay nangag sa usapan, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. At sapagkat ako'y paroroon sama. Sinabi nga nila, ano nga itong sinasabi niya? Sandali na lamang. Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Di ba? Litong-lito sila, hindi nila lubusang maunawaan ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon Hesukristo dahilan kung bakit hindi po nila ma-appreciate pa noong panahong ito yung mga pagpapala at mga kagalakang nakapaloob sa kanyang ebanghelyo. And at this point, gusto ko pong i-point out sa inyo na marami pong mga tao sa panahon po natin ngayon, even malungkot, mga mananampalataya nang nagpapakilala ay kagaya pa rin po ng mga alagad na ito. Binabaliwala ng mga hindi mananampalataya ang dakilang katotohanan ng ebanghelyo sa pag-aakalang ito po ay walang kabuluhan, wala itong kwenta. Hinahanap nila yung kanilang kaligayahan sa kapwa nila tao, sa mga material na bagay, luho, bisyo, pera, kapangyarihan, kasikatan, no, yung mga kabataan ngayon, hindi ko naman nilalahat. Parang ang kaligayahan nilang nila maraming mag-views sa kanilang mga reels at maraming mag-like sa kanilang mga posts. No? Doon po hinahanap ng marami ang kanilang kaligayahan at kung ano-ano pa pong mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi ho nila nauunawaan na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa kanila, ang katotohanan ng ebanghelyo ay isa lamang pong kabaliwan at walang kabuluhan at isa lamang pong kasinungalingan na pinapaniwalaan ng mga utu-utong tao. Malungkot po, ngunit may mga pagkakataon po na maging ang mga mananampalataya na gaya ho natin ay nahuhulog pa rin sa kaparehas na kamangmangan.
Marami pong mga mananampalataya, matapos po nilang maunawaan ang gospel, bumabalik po rin po sila sa dati nilang paniniwala nung hindi pa po sila mananampalataya. Imbis na hanapin ang tunay na kaligayahan kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, nagagaya pa rin po ang maraming mga mananampalataya sa sanlibutan at hinahanap pa rin po ang mga bagay na makapagpapaligaya sa kanila sa mga bagay ng sanlibutan. At ito po ang dahilan kung bakit marami pa rin pong mananampalataya sa panahon pa rin natin ngayon na nakakaranas po ng matinding pagkadismaya, disappointed, depression, at kawalan ng pag-asa. Kaya mahalaga po yung pagtuturo at paalala ng salita ng Diyos sa umaga pong ito, mga kapatid at mga minamahal. Kung sakaling ikaw po ay nakalilimot, nais ipaalala sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo ngayon na ang Ebanghelyo ang tanging pinagmumulan ng tunay at nagtatagal na kaligayahan. Uulitin ko ho, mga kapatid, ang Ebanghelyo ang tanging pinagmumulan ng tunay at nagtatagal na kaligayahan. The gospel is the only source of true joy or true and lasting joy. Ate Joy. Amen. So, yan po yung nais nating diinan sa panghuli po nating punto, namely the Lord's promise of joy. The Lord's promise of joy, o ang pangakong kaligayahan ng Panginoon. So habang nagtatanungan po yung mga alagad sa ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa kanyang sinabi sa verse 16, ang sabi po sa verse 19, nandyan na po ako, na natalastas o nalaman ni Jesus na sa kanya'y ibig nilang itanong. So ito po muna tayo doon, mga kapatid. Paano nalaman ni Jesus yung mga pinag-uusapan ng mga alagad kung ano yung kanyang ibig sabihin? Well, alam natin na si Hesukristo ay nakakaalam ng lahat ng bagay dahil siya ay Diyos. Kahit hindi niya naririnig, kahit hindi kanya narinig na nagsalita, alam niya kung ano yung iyong nasa puso. So, maaaring yun ang dahilan. Pero, maaaring hindi naman po kailangan ng extraordinaryong kapangyarihan kagaya nun. Dahil, obviously, kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo nung time na ito at naririnig nila yung kanilang bulong-bulungan. So, malalaman ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po sinabi ng Panginoon, nung marahil narinig niya na mayroong pagkalito, nagtatanungan yung mga alagad, ano ibig sabihin niya doon? Ano? Makikita natin siya, tapos hindi ulit natin makikita, tapos makikita natin ulit. Ano ba yun? So, sabi ng verse 19, pagkapatuloy, nangagtanungan kayo, sabi ni Jesus, tungkol dito sa aking sinasabi, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapwat ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. So dito po mapapansin natin na hindi naman po rektang sinagot ng ating Panginoon Jesucristo yung kanilang tanong. Hindi niya sinagot. Ito po sapagkat kahit naman po sabihin niya po ito, hindi pa naman nila lubos na maunawaan nung panahon pong ito sapagkat hindi pa nga po dumadating sa kanila ang Espiritu. So bagkos, ang ginawa po dito ng ating Panginoon Jesucristo, pinalakas po niya ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Na ano yung kailangan, ano yung dapat nilang i-expect sa future. Nang sa gayon, kapag dumating na yung araw na yon, maalala nila na bagamat meron kaming kalumbayan, meron kaming kalungkutan ngayon. Sabi ng Panginoon, bago siya mawala, mapapalitan ito ng kagalakan. Sinabi po niya dito yung sa mga alagad, yung mga salitang magsisiiyak at magsisipanaghoy. Malalalim at mga strong words. Yung salita po ditong magsisiiyak ay kaparehas po ng ginamit na salita noong si Maria po ay umiiyak dahil namatay po yung kanyang kapatid na si Lazaro in John chapter 11 verse 33. So ito po ay may pag-iyak na matindi at may pangungulila dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. While yung magsisipanaghoy naman ay may ibig sabihin po na magsisihagulgol. Alam niyo po ba yung magsisihagulgol? Yung umiiyak kayo ng malakas. Naranasan niyo na po ba yun? Yung talagang halos magsisigaw kayo sa kaiiyak.
At yun pa rin po ay madalas nating nakikita kapag mayroong isang taong namatayan ng mahal sa buhay. So ito po ay tugmang-tugma sa mararamdaman po ng mga alagad kapag po naipako na ang kanilang tagapagtigtas at guro doon sa krus ng Kalbaryo. Makakaramdam sila ng matinding kalungkutan. Sila'y magsisihagulgol sa pag-iyak sapagkat kinuha sa kanila ang kanilang Panginoon. Ngunit in contrast, sa kalungkutang itong mararanasan ng mga alagad bunsod sa kamatayan ng ating Panginoon, ang sanlibutan naman daw po ay magagalak, magse-celebrate, magpa-party-party, if you will. Yung sanlibutan pong pinapatungkulan po dito ay pumapatungkol sa mga pinunong Hudyo, kagaya halimbawa ng mga Pariseo na kalaban po ng ating Panginoong Hesus. Kasama na po doon yung kanilang mga kasangga na mga Romano, na mga hindi rin naniniwala kay Kristo. Sila po yung mga taong walang pananampalataya kay Kristo. No? Every time na ginagamit yung salitang sanglibutan sa Book of John, yun po'y pumapatungkol sa mundo ng mga hindi sumasampalataya. At dahil po sa kawalan nila ng pananampalataya, patuloy po silang naglulubalob sa kasalanan. Di po ba ganyan naman ang buhay ng mga hindi mananampalataya? Naglulubalob po sila, nagpapakasaya po sila sa putikan ng kasalanan. At dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay alagad ng kaliwanagan, nung siya po'y nagkatawang tao dito sa sanlibutan, wala siyang ibang ginawa kundi pangaralan, at bigyan ng babala yung mga taong namumuhay sa kadiliman na kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan at hindi sila sasampalataya sa Kanya, mararanasan po nila ang hatol at puot ng Diyos sa araw na darating. Ito po dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming galit kay Jesus noong panahon pong ito. Ito po ang dahilan kung bakit marami pong mga ngaral ang pinapatay sa ibang bansa. Dahil po, lalo na kung tapat na mga ngaral, dahil hindi nila piniplease ang tao, sasabihin nila ang katotohanan. At mga kapatid, ang nature natin, hindi po ba, lalo na kapag sarap na sarap tayong ginagawa yung kasalanan, ayaw nating pasaway. Po? Ayaw nating pasaway. Pagka sinaway tayo, magiging kaaway natin yung sumasaway sa atin. Bakit? Sarap na sarap kang gawin ng kasalanan. No? Sabi nga ni Pablo, ako ba'y naging inyong kaaway dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Sino ba ang tunay na kaibigan natin, mga kapatid? Yun po bang inuutulang tayo? O yung taong sasabihin sa inyo ang katotohanan kahit masakit? Dahil nagmamalasakit siya sa iyo. I hope, alam niyo po yung sagot pagdating po yan. Kasi kung hindi kayo marunong pumili ng tunay ninyong kakampi. No? Ang tunay na kaibigan, ang tunay na nagmamalasakit, sasabihin niya sa iyo kung ano yung totoo kahit masaktan ka. Dahil nagmamalasakit siya sa iyo. No po? Kaya minsan may mga pinapayo si pastor na hindi niyo nagugustuhan marahil. Pero it doesn't mean na KJ si pastor. It only means nagmamalasakit si pastor sa inyo. So John chapter 7 verse 7, makikita niyo ho dito ang sinabi ng Panginoon kung paano po ba siya tinatrato ng sanlibutan. Ang sabi po sa John 7 verse 7, sabi ni Jesus, hindi kayo kapopootan ng sanlibutan. Ang kausap niya dito yung mga alagad niya. Ngunit ako'y kinapopootan nila. No? Gusto ba ng sanlibutan si Jesus? Hindi. Napopoot ang sanlibutan ng mga di mananampalataya kay Jesus. Bakit? Sapagkat pinapatotohanan kong masama ang mga gawa nito. Ini-expose ni Jesus ang sin ng sanlibutan. So ang sanlibutan o yung mga kaaway ni Jesus ay nagagalak sapagkat akala nila napatahimik na nila si Jesus dahil napapapako na nila, napapatay na nila si Jesus sa krus. Ang hindi ho nila alam, muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. At ito po yung magiging dahilan kung bakit yung kalumbayan po ng mga alagad, di ba? Iiyak sila, mangungulila sila, hahagulgol sila. Pagka namatay si Jesus, yung kalumbayan pong iyon ay mapapalitan po ng malaking kagalakan. Bakit? Yung namatay na tagapagligtas nila ay mabubuhay muli. In fact, kung papasinin niyo po yung ng maigi, yung mga pananalitang binitawan dito ng ating Panginoong Hesus in verse 20, tingnan nyo sa mga Biblia ninyo, hindi po niya sinabi na mawawala ang kanilang kalumbayan
at magkakaroon sila ng kagalakan. Hindi ganun yung pagkakasabi. Ang sinabi niya ay yung kanilang kalumbayan ay magiging kagalakan. So yung kanyang kalumbayan, yung kanilang kalumbayan will transform into joy. Their sorrow will transform into joy. In other words, yung death ni Jesus Christ na nagkokos ng kanilang matinding kalungkutan ay magiging kanilang kagalakan oras na mabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay sapagkat mauunawaan nila na ang kamatayan pala ni Jesus ay hindi tanda ng isang kabiguan at pagkakahiwalay. Ang kamatayan pala ni Jesus, oras na siya'y mabuhay muli mula sa mga patay, ay tanda ng kanyang pagtatagumpay sa kasalanan at paraan ng Diyos upang ang sangkatauhan na nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan ay mapanumbalik sa maayos at malapit na relasyon sa Kanya. Ang sabi po sa Episod 2:13 hanggang 16, napakaganda pong mga talata sa Biblia. Ngunit ngayon, sabi ni Pablo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Paano daw po tayo nailapit muli sa Diyos? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun yung pinanghugas sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, sa hardin ng Eden, nahiwalay ang tao sa Diyos. Pero dahil sa kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, nahugasan tayo sa lahat ng ating karumihan at tayo na panimbalik palapit sa Diyos. Ang sabi pa sa verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nabigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan, ginaba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at binuklod sa iisang katawan. Ano po ang instrumento, ano po ang pamamaraan ni Jesus, ng Diyos para mapanumbalik tayong mga taong makasalanan? Yung krus, kamatayan ni Jesus. Mga kapatid, akala po ng mga tao sa sanlibutan at ng Diyos ng sanlibutan na si Satanas, nagtagumpay sila na ilayo ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad noong pinatay nila siya sa krus. Ang hindi nila alam, ito pala yung gagamitin ng Diyos upang mapanumbalik sila sa Kanya magpakailan pa man. At pinatunayan niyang tagumpay siya sa Kanyang misyon noong panahong ang ating Panginoon Jesucristo ay nabuhay muli. So para po mas maunawaan ng mga alagad ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon Jesucristo, nagsagawa po siya ng pagsasalarawan. Tingnan niyo po yung ginawa niya pagsasalarawan in verse 21. Ang sabi diyan, ang babae, pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit, pagka panganak niya sa sanggol, ay hindi niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. So wala po sigurong ibang makakarelate dyan, ng mas makakarelate sa mga lalaki, kundi yung mga nanay na naririto. Bago po kayo manganak, katakot-takot na sakit, hirap, at pagdurusa ang inyong nararanasan. Alam ko po yan dahil na-witness ko pong nagle-labor ang aking misis, lalo na dun sa first trimester, napakaselan, daming ayaw, daming gusto. Pag di mo nabigay, ay nako. So katakot-takot na sakit, hirap, pagdurusa ang mararanasan ng isang tao, nagdadalang tao. Pero, lahat po nung pagtitiis po na yan, ay mapapawi oras na masilayan na nung nagbubuntis yung napaka-cute niyang supling. Di po ba? So, hirap na hirap ka, pero pag nailabas mo na, tapos inilagay na sa tiyan mo, yung anak mo, parang worth it ang lahat ng paghihirap.
No? Parang gusto ko pa ng isa. Ay, hindi. Biro lang po. No? Family planning kayo, mga kapatid. Mahirap po buhay ngayon. Pero naiintindihan niyo po, di ba? Pag nagbubuntis ka, mahirap. Pero pagka naipanganak mo na, nawawala na lahat ng hirap. Ano? Nung nanganak po si Mrs. nung ika-4 naming anak, sabi ko, ay nagbubuntis siya. Sabi ko, naku po, panibago na naman bubuhayin. Ano? Pero nung nakita namin lumabas si Kyrie at halos kamukha ko talaga. Sabi ko, ay buti na lang lumabas ka. So, napakakit pala at lagi nagdo-cause yan ng kasiyahan palagi sa aming tahanan. Di po ba ganun ang nagagawa nung baby, no? Kaya Ryan, no, Krisya, alam nyo na. So ganun po ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Bagamat ang kanya pong pag-alis sa piling nila dahil siya po ay kinakailangan mamatay sa krus ay nagdudulot po ng matinding kalukuta sa kanila. Ngunit oras na sila po ay magkita muli, mapapalitan po ito ng napakatinding kagalakan. Kagalakan sapagkat mahal na mahal nila ang ating Panginoong Hesus at namiss nila siya. Di po ba? Ganyan po yung nararamdaman natin pag nahiwalay sa atin yung isang mahal natin sa buhay. Pag nakita natin sila, parang napakasaya po ng ating puso. Pero din po ang nararamdaman ng mga alagad. Ngunit maliban po dito, makakaranas po sila ng kagalakan sapagkat yung Panginoong Hesus ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay po sa kanyang misyon na tubusin po sila sa kanilang mga kasalanan. Ano po ang matibay na ebidensya na tagumpay si Jesus na bayaran ng ating mga kasalanan? Yung kanyang pagkabuhay muli. Kaya tayo ay siguradong mabubuhay muli dahil yung nagligtas sa atin ay nabuhay muli. Ang sabi po sa record ni John, nung nabuhay muli si Jesus at nagpakita siya sa kanyang mga alagad in John 20, kailan kaya tayo makakarating doon? Ano? John 20, 19 to 20, nang kinahapunan nga, sabi dito, ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo, Sunday po yun. Kaya Sunday ay Lord's Day, ang tawag natin. Ano? At nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, so ibig sabihin, sarado yung pintuan. Dahil sa katakutan ng mga Hudyo, o sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At kanila'y sinabi, kaya payapaan ng sumainyo. Verse 20, at nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Ano ho naramdaman ng mga alagad? Nangagalak sila. Sa salin ng magandang balita, Biblia, tuwang-tuwa sila. Yan, tama po ba, Ate Emma? Tuwang-tuwa sila. So sa pagkabuhay muli ni Kristo, o yung pagkabuhay muli ni Kristo ay nangangahulugan sa atin ng mga mananampalataya na mararanasan na po natin ng lubos na kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil po doon, hindi na ho tayo matatakot sa hatol at puot ng Diyos. No? Yung iba takot na takot bumalik ang ating Panginoong Jesucristo kasi baka daw sila hindi makasama sa rapture, mga ganyan. Well, kung ikaw ay mananampalataya at alam mong ikaw ay sa Diyos, hindi mo yun dapat kinatatakutan bagkus yun ay dapat mong kinasasabikan. Sapagkat wala nang natitirang hatol sa lahat ng na kay Kristo Jesus. Yun kaya nga po yun ay blessed hope. So ang ibig sabihin din po nito, mararanasan din nilang maging anak ng Diyos. At dahil doon, makakaasa po sila na lahat ng nangyayari sa buhay nila ay palaging pabor sa kanila ng Diyos. Yes, lahat. Yan man po ay mabuti o masama sa tingin po natin. Kung alam mong ama mo ang Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay para sa iyo at hindi laban sa iyo. No? Kahit po yung mga pagsubok, sakit, paghihirap na nararanasan po natin, instrumento yan ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Bakit? Ano basis natin? Anak ka ng Diyos eh. Mananampalataya ka ni Kristo. Meron ba tayong niloob na masama para sa ating mga anak? Di po ba? Mararanasan din po natin ang pakikipisan ng Espiritu Santo at dahil po doon, magagawa nating mapagtagumpayan yung mga kasalanan at patuloy po tayong lalago sa katotohanan ni Kristo. Yun po ang bunga ng
pagkabuhay muli ni Kristo. Mararanasan din po ng mga mananampalataya ang kalubusan ng kanilang kagalakan at kaligtasan, oras na bumalik na ang ating Panginoon Kristo at sila po ay titira doon sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa, at dahil po doon, anuman ang danasin nilang hirap sa sanlibutan, ay hindi sila masisiraan ng loob, meron silang hindi mapawing kagalakan, dahil alam po nila na ang lahat ng kanilang paghihirap at pagluha dito sa sanlibutan ay pawang merong hangganan. No? Gusto ko ipaalala sa inyo, anuman ang nasaan ka mang bahagi ng buhay mo ngayon, madilim, malungkot, punong-puno ng takot, lahat ng iyan ay may katapusan kung ikaw ay mananampalataya. Sa oras na pumarito ang ating Panginoong Hesukristo, lahat ng iyan ay mawawala. No? Ang mahirap, kung mahirap ka na sa sanlibutan, tapos wala ka pa kay Kristo. No? Ang hirap-hirap na ng buhay mo dito, tapos pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hahatulan ka pa niya para mas mapunta doon sa mas mahirap ang bahagi ng iyong buhay. No? Yung kawatayan sa impyerno. Yun ang mas mahirap. Pero kung mahirap ka ngayon, imagine niyo wala kang sariling bahay, baon ka sa utang. Ano pa ba? May karamdaman ka, may cancer ka, sabihin na natin ganun. Pero alam mo na kapag ka nawala ka sa mundong ito o bumalik ang ating tagapagligtas, matatapos ang lahat ng ito at ikaw ay ititira niya sa bagong langit at bagong lupa. Makakasama po siya ng walang hanggan. At doon kanya aaliwin ng walang hanggan, wala ng pagluha, wala ng pagtangis, at mararanasan mo ang kagalakan ng Diyos magpasawalang hanggan. Kagalakang never mo pang na-experience sa sanlibutan. Kapayapaang never mo pang na-experience sa sanlibutan, mararanasan mo sa muling pagparito ni Kristo. Baka makalimutan mo na lahat ng paghihirap mo sa sanlibutan. Yan ang naghihintay sa atin kung ikaw ay mananampalataya. At tingnan niyo po kung anong klaseng kagalakan, mga kapatid, doon po sa huling talata, na napakaganda, nung sinabi diyan ng Panginoong Hesus, verse 22, huling talata na po ako. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso. Tingnan niyo po, at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Kaya sabi ko, yung tunay na joy, yung true and lasting joy ay matatagpuan sa gospel. Death and resurrection ni Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, itong kagalakang ito na nagmumula sa gospel ni Jesus ay isang kagalakang hindi makukuha sa sanlibutan na madaling mawala at mapawi. No? Yung kagalakan na makukuha mo sa pera, pag wala ka ng pera, wala ka ng kagalakan. No, ang bilis pa naman maubos ng pera ngayon. Magbayad ka lang ng Meralco. No, tapos tataas pa. Ang bihira, tataas pa sa July. Ano ba naman yan? Di pa nga ako bayad ng June. Tataas pa sa July. Yung kagalakang material na makukuha mo, ngayon may iPhone 17 Pro Max. Darating yung panahon, magkakaroon ng iPhone 20. So, luma na yung sayo. Mawawala na yung kagalakan. Yung kagalakan na makukuha mo sa pakikipagrelasyon mo sa kapwa-tao. Yung kapwa mong tao, hindi naman consistent sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa'yo. Minsan, nagkukulang siya. So, madaling masisira. Yung kagalakan na dala ng kasikatan, no? Famous ka sa Facebook. 2 million ang iyong followers sa TikTok. Pero isang iskandalo lang ang mangyari sa iyo, mabilis kang malalaos. Marami na pong ganyan. Ngunit ang kagalakan po na nakapaloob sa Ebanghelyo ni Kristo, kailanman po ay hindi mauubos, maluluma, malalaos, at masisira. Ito po ay permanente at pangwalang hanggan. Pag-isipan niyo yan, mga kapatid. Yan yung gospel. Yan yung joy na kung kukunin mo sa gospel, hindi na mawawala sa iyo. Kung yung joy ng puso mo nagmumula sa death and resurrection ni Jesus Christ at yung mga katotohanan, mga pagpapala, mga benepisyong nakapaloob dito,
kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi mawawala yung kagalakang iyon. Now, hindi ko po sinasabi na bilang mga Kristiyano, hindi mo na po mararanasang umiyak, hindi mo na mararanasang masaktan, hindi mo na mararanasang malungkot. So, kanina lang, may nakikita tayo umiiyak. So ibig sabihin, di mo na ba Kristiyano yon? Well, hindi po. Ang sinasabi ko po dito sa liwanag ng mga talatang ating pinag-aaralan, yung kagalakang makukuha natin na bunga ng gospel ay hindi kayang talunin ng kalungkutan. Malulungkot ka. Tao ka nakakaramdam ka ng lungkot. Mamroblema ka pa din. Mamamatay ka pa din. Pero hindi ka mapagtatagumpayan ng mga yon. No? Transcendent. Nagtatranscend yung joy na meron ka mula sa gospel. Mararanasan mo pa ding malungkot. Oo, pero hindi tayo mapaghaharian nito. Hindi ka magiging malungkot at miserable habang buhay. Mararanasan nating masaktan, oo, pero hindi pangwalang hanggan yung sakit na mararamdaman mo. Mararanasan mong madapa, oo, pero makakabangon at makakabangon ka ulit dahil sa gospel. Mararanasan nating mamatay, oo, pero bubuhayin kang muli pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So, anong pwedeng makakuha ng kagalakan mong iyon kung yung kagalakan mo naka-base sa gospel? Di po ba? Mga kapatid, walang anuman o sino man ang maaaring makapag-alis sa atin ng kagalakang meron tayo sa gospel ni Jesus Christ. Kahit pa po iyan ay Diyos ng sanlibutang ito. Because the gospel is the only source of true and lasting joy. Ang ebanghelyo ang tanging pinagmumulan ng tunay at nagtatagal na kaligayahan. Now, ano po ang dapat natin maging tugon sa atin pong pagtatapos sa pangangaral po na ito? Una, wag po nating hanapin yung ating kaligayahan sa mga material na bagay. Mga kapatid, alam pong yan basic, pero magandang mapaalala. Yung kayamanan, ari-arian, mabuting kalusugan, may hangganan po yung lahat, mga kapatid. So wag po nating balikan yung dating nating buhay na doon lang tayo nakaasa para lumigaya. Isang araw, mananakaw yan, no? Yung iPhone 17 mo, mananakaw yan, maluluma, mawawala. Pero kung dito po nakatayo yung iyong kagalakan, madali di mawawala yung joy mo. So, pangalawa, wag niyo pong hanapin sa inyong yung kagalakan ninyo sa ibang tao. No? Wala pong perpektong tao. Mga kapatid. Kahit gaano siya kabait, walang perpektong tao. Ikaw nga, hindi ka perpekto Sasahanapin mo yung iba na maging perpekto. Walang perpekto. Oras na hinanap mo yung sa ibang tao, yung pagmamahal, atensyon at kaligayahan mo, sinisigurado ko sa iyo masasaktan at madidismaya ka lang. Kasi walang perpektong tao. Walang ibang pwedeng magbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan kundi si Jesus. Kaya naman kaysa hanapin mo yung mga pagkukulang sa asawa mo, halimbawa, anak mo, kaibigan mo, di ba ganon tayo pagka dati friends kayo tapos bigla-bigla may iba na siyang friends sa mga high schoolers dito. Parang nakakalungkot, di ba? Kapag hinanap mo sa tao yung atensyon at pagpapahalaga at kaligayahan na gusto mo, pero hindi kay Kristo, sinisigurado ko sa iyo, hindi mo mararanasan yung tunay na kaligayahan. Pero kung kay Kristo mo hahanapin yung atensyon, pagmamahal, kaligayahan na hinahanap mo sa tao, hindi mo mararanasan yung pagkadismaya na nararanasan mo sa anak mo, sa asawa mo, kaibigan mo, o kung sino mang inaasahan mong tao na makapagbibigay nito sa iyo. So mga kapatid, i-check natin, ano ba yung ating nagkukos ng ating kaligayahan? Na kay Jesus pa ba? O baka hinahanap na natin ito sa tao? Huwag nyo din pong hanapin ang inyong kaligalakan, lalong-lalo na sa kasalanan. Yung paggawa po ng kasalanan, gaya din po ng paglalasing sa alak. Matapos mong malasing, iiwanan ka lang nitong masakit ang ulo. Walang pera. At malala pa, baka may panibago ka na namang panganay. Paliligayahin ka lang sandali ng kasalanan. Hindi ko sinasabing hindi masarap gumawa ng kasalanan. Kaya nga yung iba, humaling sa kasalanan Pero panandalian lang ang mabibigay sa iyo ng kasalanan. Panandali ang aliw nga, sabi nila. Ngunit pagtapos po ninyong gumawa ng kasalanan, ano po makikita nyo? Palagi kanyang iniiwanang hungkag. Palagi kanyang iniiwanang basyo.
walang kasiyahan, at mas dumami pa yung problema mo. Ang worst, mga kapatid, kung hindi ka pa mananampalataya, lahat ng kasalanan ginagawa mo sa mundo, ipagsusulit mo isang araw sa harapan ng Diyos. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, nananawagan ako sa iyo, kung ikaw ay naririto at nakikinig, magsisika at sumampalataya kay Kristo, gawin mo ito habang may panahon ka pa, sapagkat darating ang panahon na hindi mo inaasahan. Haharap ka sa Diyos at hahatulan Kanya. Kung ikaw naman ay mananampalataya, huwag ka nang bumalik sa putikan ng kasalanan, kundi kung saan ka hinango ng ating Panginoong Hesukristo. Wala yang mabuting maidudulot sa atin. Ang panawagan ko po sa inyong lahat, mga kapatid, hanapin ninyo ang inyong kagalakan sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang mensahe lang po ng mabuting balita ni Kristo na naging dahilan ng inyong malapit na personal na relasyon sa Diyos, ang tunay po na makapagbibigay sa inyo ng tunay at nagtatagal na kagalakan. So kaysa hanapin niyo po ito kung saan-saan, i-preach niyo sa puso ninyo yung gospel, ipaalala ninyo ang lahat ng meron kayo dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus, ipaalala ninyo lahat ng benepisyo, pangako na nakapaloob dito, at kung doon nyo itinayo yung inyong kagalakan, sinasabi ko sa inyo, anumang pagsubok, anumang kalungkutan, anumang struggles, anumang cancer, anumang level ng cancer ang daanan ninyo sa buhay, hindi mawawala ang kagalakang ito sa inyong mga puso. Ang Ebanghelyo lamang po ang tanging pinagmumulan ng tunay at nagtatagal na kaligayahan.